Nasunog ang isang commercial building sa Songnam, South Korea. Kita ang nagngangalit na apoy at makapal na usok mula sa gusali. Sa ulat ng South Korea news agency na Yonhap, 240 tao sa loob ng gusali ang nasagip. Nasa 70 naman ang kusang nakalabas. Aabot sa 130 ang ginamot dahil sa nalanghap na usok. Batay sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa kusina ng isang restaurant sa ground floor na kumalat sa exhaust duct. This 2025, why not manifest financial freedom? Ang susi para makamit ang ipon goals mula sa isang financial literacy advocate sa Tip Talk ni Von Aquino. Sa pagsisimula ng taon, sa usaping pera nagpaplano si Dominic. Gusto raw kasi niyang magbalik kolehiyo. Manage your income lang. 50% is to your expense, 30% to your ipon, and 20% dun sa mga luho mo, if ever. Si Aldrin naman mag-iipon daw para sa kanyang dream motorcycle at para magkaroon ng emergency funds. May nakita po ako siyang ipon challenge dun sa TikTok. So, binili ko po yung isang notebook po siya. So, tapos bala ko po magulog dun 1K kada cut-off po. 6 digits naman ang ipon goal ni Angelo, kaya plano raw niyang humanap ng ekstrang mapagkakakitaan. Alam na rin niya kung saan ilalagay ang iniipon. Digital banks na ngayon para mag-earn ng mas mataas na interest. Ayon sa isang financial literacy advocate, mahalagang magkaroon ng financial plan at goal. Makakatulong daw ito sa hinaharap at para iwas financial stress na rin. Kung alam mo kung ano ang gusto mong maging, yung mga dapat mong gawin at dapat mong makuha, mas malinaw sa'yo. At para simulan ito, maging specific kung magkano ang target na savings o investment. Para di matulog ang pera, mainam daw na mag-invest sa mga lehitimong e-wallet o mobile wallet at financial institutions. Automate your saving and or your investing. Kasi saving is not enough. Kailangan palaguin mo yung iniipon mo. Pwede na nga yung sinasabi ko, pagpasok ng pera, automatic ililipat doon sa pag-iipunan mo at pag-iinvestahan mo. Magkaroon ng accountability partner para matrack at bantayan ang iyong progress. Kung kaya, magbukas ng 3 bank accounts na magiging salary account kung may trabaho, savings account at spending account kung saan ilalagay ang mga pambayad ng bills. Sa mas maraming pagkakataon na hindi mo hawak yung pera, mas malaki ang tsansa na hindi ka magi-impulsive buying. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.